Hi everyone! Welcome to Solitaire Reviews. So kagaya guys na nakita ninyo sa intro at sa title ng video na to, mechanical keyboard yung pag-uusapan natin ngayon is specifically itong palagi kong ipinopost sa Instagram account ng Solitaire Reviews, yung Keychron K4 version 2 wireless mechanical keyboard. So matagal-tagal ko na rin ginagamit to guys, so may bibigay ko sa inyo yung talagang experience ko dito sa wireless mechanical keyboard na to. At ito na ba yung talagang mechanical keyboard na hinahanap ninyo? Pero sa ngayon, unbox muna natin. Okay, unahin natin guys na i-open itong box ng armrest. Yes, meron silang sinama guys na armrest, pero mabibili natin to separately. So nakabalot lang naman sa bubble wrap itong wooden palm rest. Super solid guys, tsaka genuine wood talaga yung ginamit ng Keychron dito sa armrest nila. May Keychron branding dun sa gilid, at dun sa may ilalim, meron tayong rubber feet para hindi dumudulas-dulas itong armrest kapag ginagamit natin. Okay, so next naman guys ay itong Keychron K4 na. So tanggalin muna natin yung plastic. Simple lang guys, yung box nitong Keychron K4 matte black. Merong subtle illustration ng K4 na medyo glossy kapag tinitigan natin. May Keychron K4 version 2 na text dun sa taas at 96% wireless mechanical keyboard sa baba nun. So yung dito sa atin guys ay yung may RGB backlight with swappable switches at naka-brown switch tayo. May iba pang ino-offer na configuration yung Keychron pagdating dito sa K4 pero mamaya na natin pag-usapan. Sa likod makikita natin yung features ng K4 pero mamaya na natin isa-isahin. Open na muna natin yung box. So yung una natin makikita ay yung basic manual na medyo malaki. Pagkatapos yung simple manual din or reminder kapag magpapalit tayo ng switches. At ito na guys, yung Keychron K4 na nakabalot sa protective plastic. Sa ilalim ng box, meron tayong comprehensive manual kung saan makikita natin lahat-lahat ng tungkol dito sa K4. Tapos dito sa may maliit na lalagyan, meron tayong braided USB-C to USB-A cable na L-type. So mas comfortable tayo guys kung pipiliin nating maging wired yung ating Keychron K4. Meron din tayong extra keycaps. Depende kung anong OS operating system yung ginagamit natin sa computer. At syempre, hindi mawawala yung keycap at switch puller. Okay, tanggalin natin yung plastic ng K4. Okay, sobrang solid guys tong build nitong K4. Ang perfect ng itsura. Para sa akin lang hindi siya mukhang pang gaming, pero mukha siyang pang pro talaga. At ang maganda rito, meron siyang numpad. Okay, so kagaya nung nakita natin guys sa box, 96% ng layout nitong Keychron K4 version 2. Okay, fun fact lang guys, bago tayo magtuloy, Keychron din na mechanical keyboard na ginagamit ni MKBHD na keyboard sa kanyang setup, pero yung sa kanya, 75% layout lang. Okay, so magkano ba muna guys itong Keychron K4 version 2 mechanical keyboard? Okay, sa website guys ng Keychron, makikita natin yung ilang configuration na pwede nating piliin. So kung white backlight lang yung okay sa atin, $69 yung kanyang total price. Kung gusto naman natin na merong RGB backlight, mag-add tayo ng $10 or $79 in total. Pero kung gusto natin itodo yung configuration, RGB backlight with aluminum frame, $89 yung presyo. At yung RGB backlight na merong aluminum frame, ito yung nandito sa atin ngayon guys. At makikita ninyo na mas solid talaga yung build niya compared dun sa walang aluminum frame. Medyo mas mabigat lang guys ng kaunti, pero alam mo na build to last yung merong aluminum frame. Right, pagdating naman guys sa switches, pwede tayong mamili kung Gateron or Gateron hot swappable yung gusto natin. So, Gateron hot swappable guys yung nandito sa atin ngayon para at least medyo feature proof kung gusto natin magpalit ng switches in the future. Pwede to, hindi na natin kailangan maghinang-hinang pa. Talagang tatanggalin na lang natin, tapos palit tayo ng bagong switch. At speaking of Gateron switches guys, para hindi kayo malito, meron silang option doon na red, blue, at brown Gateron switches. So yung red, medyo linear yun guys, or yun yung pinaka-silent na switch sa tatlo. Samantalang yung blue switch naman, clicky siya. Ito yung pinaka-maingay sa tatlo. At 55 grams guys yung peak force niya. So pwede sa mabibigat na kamay. At ito namang akin yung Gateron brown switch. Tactile siya guys, 45 grams yung peak force niya, pero hindi siya ganun ka-clicky. May maririnig kang bump, pero hindi pa rin ganun ka-ingay compared dun sa blue switch. At para mabigyan pa kayo guys ng idea kung ano yung tunog nitong Keychron na merong brown Gateron switch, pakinggan nyo to.
Ngayon pagdating guys sa full specs nitong Keychron K4 version 2, naka Bluetooth 5.1 na siya pagdating sa connection. At sa experience ko guys, okay na okay yung kanyang Bluetooth connection. Kasi hindi ako naka-experience na biglang mapuputol yung connection o sobrang lala ng latency. Walang ganun. Pero if ever guys, pwede nating i-switch to wired connection itong K4 version 2 dahil naka USB-C port na siya. At kagaya nung nakita ninyo kanina, naka L-type yung kanyang USB-C cable para mas space saver at comfortable sa paggamit. Tapos ang maganda dito guys, sa Bluetooth connection ng Keychron K4, pwede kang kumonect ng tatlong device. Pwedeng smartphone, pwedeng laptop, pwedeng iPad. So pwede kang mag-switch anytime. Ang pipindutin mo lang ay yung FN plus 1, 2, or 3. Kaya makikita ninyo, meron niyang Bluetooth icon. Kaya from computer, pwede tayong mag-switch sa ating cellphone kung gugustuhin natin. At kagaya ni sinabi natin kanina, compatible itong Keychron K4 version 2, hindi lang sa Windows, kundi pati na rin sa macOS. By default nga guys, yung nakaayos sa kanyang mga switch ay designed for macOS. At dahil tinetest natin yung Mac Mini na merong M1 Silicon, perfect guys na keyboard to para sa macOS. Ngayon pagdating sa battery, meron tayo ditong 4,000 mAh na tatagal ng 240 hours kung patay yung backlight at 72 hours naman kung naka-on yung RGB. Okay, speaking of RGB lights guys, pag-usapan natin yung RGB designs nitong Keychron K4. So meron tong 15 plus na RGB design at pwede nating palit-palitin yung kulay gamit lang yung isang key dun sa may upper right corner. Sobrang dali ng transition guys. Hindi katulad ng iba na kailangan mong gumamit pa ng combination key. Pero kailangan nyo lang tandaan guys, kahit naka-RGB light na itong Keychron K4 version 2, hindi ganun ka-liwanag yung lumalabas sa kanya ng RGB light. Kasi kung mapapansin niyo yung kanyang keycap ay hindi ganun ka-translucent. May makikita ka pa rin na tumatagos na RGB backlight doon sa mga letters, pero hindi ganun ka-transparent compared sa iba nating mechanical keyboard na na-try. At dahil hindi palaging flat lay guys yung view natin dito sa keyboard, halos hindi na natin talaga makita yung RGB lights. At pinag-uusapan na lang din natin guys yung keys nitong Keychron K4. Yung kanyang keys ay ABS pa rin. Mas tahimik yan kaysa sa mga PBT keycaps. Kaya lang ang problema kasi guys dito sa mga ABS, mas magiging shiny siya pag tumagal. At mas madaling kumupas kumpara sa mga PBT keycaps. Hindi ko sinasabi guys na mag-fade agad yung keycaps nitong Keychron K4. Matagal din bago mag-fade. Pero yun nga sinabi ko kanina, mas magiging shiny siya pag tagal-tagal. So sana ang ginamit na dali dito ay PBT keycaps. Pero wala tayong magagawa. Baka susunod na version ng Keychron K4. Ngayon pagdating sa charging, 3 hours itatagal niya via 10 watts charger or USB 3.0. So ito pala guys yung itsura sa malapitan ng mga extra keycaps na kasama dito sa Keychron K4. So try natin guys palitan yung keycap nung backlight key. Gawin natin kulay orange. So gamitan lang natin itong keycap puller. Napakasimple lang. Tapos ikabit na natin yung keycap. Ganun lang. Pero para mabigyan pa kayo guys ng idea kung ano itsura ng Gateron switches na nandito sa Keychron K4, tanggalin natin yung ilan sa mga keycaps niya. So kagaya sinabi ko kanina, hot swappable guys yung meron tayo dito. So pwede nating palitan anytime nang walang nangyayaring hinang yung mga switches. Ako, i-recommend ko sa inyo guys kung pipili kayo ng configuration dito sa Keychron K4, doon na kayo sa hot swappable para in the future na gusto nyo talaga magpalit ng key. Halimbawa, sawa na kayo sa Gateron brown switches, gusto nyo mag-blue, salpak nyo lang. Ang pinaka-complain ko lang dito guys sa design ng Keychron K4 ay yung LED indicator niya. Kasi kapag malulobat ka na, kailangan mo pang tingnan ng ganyan, iangat yung keyboard at tingnan yung napakaliit na LED indicator doon sa gilid para makita mo kung malulobat ka na ba or lobat ka na. So sana sa susunod na mga Keychron version, nandito na sa mismong keyboard yung status ng battery. Pero in fairness guys sa design nitong Keychron K4, napaka-comfortable niya. At ito yung malaking pagkakaiba niya doon sa version 1 ng Keychron K4. Kasi makikita ninyo dito sa version 2 na inclined na yung babang part niya. Kaya ergonomic guys yung design niya. At perfect na perfect kung ilalagay pa natin yung wooden armrest na pinakita ko sa inyo kanina. So anyway guys, maraming salamat sa panonood. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe dito sa channel natin.
At i-hit na rin yung like button at yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating reviews kasi meron pa tayong isang mechanical keyboard na i-review this week. At kagaya nung comment na ipinin ko dun sa previous video ko, meron tayong gagawin na phone giveaway sa mga susunod na video. So abangan nyo rin yun. So yun muna guys, maraming salamat ulit sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.